rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, syempre fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. So syempre isang nakakalokang araw ngayon dahil ang dami kong ginawa, ang dami naming ganap. So kanina nagpunta ako sa school, meron kaming event, sobrang grabe, nakakapagod, inabot kami ng hanggang alauna yung event namin. Tapos yung mga bata naman, masaya naman, kahit napagod din sila dahil sa program namin sobrang haba. So yun, so nairaos naman namin siya ng bonggang-bongga at maayos. Kaya masaya naman ako. So eto nga, so marami kasi nagtatanong sa akin about doon sa eksena ni Atisa dyan sa Cosmo. Kagabi bago ako matulog, nakakwentuhan ko muna yung isa sa mga kaibigan ko. Ang sinasabi niya, ang bongga daw ng Cosmo. So sabi ko naman, oo, totoo naman. Sabi ko kay Christine Ann. Actually si Christine Ann yung kakwentuhan ko. Sabi niya ang bongga ng Cosmo, ang panalo daw ng prize, tapos talaga daw yung CEO, ang guwapo. So yun, sabi ko naman, totoo. Tapos sabi niya nga, ito na kaya yung kakabog sa Miss Universe. So sabi ko naman, tulad ng sinabi ko, depende yan. Actually, wala namang makakakabog talaga guys sa Miss Universe kasi Miss Universe na yun eh. Kumbaga parang consistent na yan dyan. Kumbaga parang na-establish na ng Miss Universe yung pangalan na Universe at wala nang makakakabog dyan kahit sino, di ba? Kasi nga, kung iisipin mo, malaki yung ano ng Universe pangalan at wala talaga makakapagbigay na ng ganong kabigat na ano dyan, eksena, kundi walang makakapantay. So, walang tatapat kasi Miss Universe na siya. Pero, pwedeng madagdag sa mga bagong inaabangan natin, yung Cosmo. Ayun yung sabi ko. Tapos sabi niya, oo nga eh. Tapos, ang sabing ganon, tingin mo ba kung nagustuhan daw ba ng CEO si Atisa Manalo? Kung ako naman ang tatanungin mo, syempre, nakita ng CEO kung sino sa mga girls na nakita niya ang hinahanap. But kung ako ang tatanungin mo, siguro kung nagustuhan ba siya, I think so. So, syempre, ayun yung iisipin natin. Doon tayo sa positive more than doon sa negatibo. Maaaring yes, maaaring hindi. But for sure, nasisiguro ko, nagustuhan to si Atisa. Kumbaga, impactful beauty, I think it's Atisa Manalo yung nakita niya. Regarding doon sa observation ko. Pero, syempre, hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung nasa puso talaga ng CEO na to at eto ba talaga yung nakikita niyang pageant. Kumbaga parang kung ayan sa mga kandidata niya, ayan yung mapipili niya kagad sa Atisa. Pero hindi natin alam, baka may nagustuhan din siyang iba, di ba? Kasi kung titignan mo, iba-iba yung beauty ng mga nagpuntahan na kandidata dyan. And then of course, yung pagiging unique nila, isa yun sa mga pwedeng makapuntos sa kanila, di ba? Hindi naman porket kailangan maganda ka, tapos ikaw na. So, maaaring makapuntos dito sa Atisa, maaari din naman hindi. Maaaring nagustuhan siya ng orgs, maaari din naman hindi. Depende. And then, kung pupunta naman tayo dun sa eksena ni Atisa, kabog ba? To be honest, kabog naman. Wala naman akong masabi dun sa ipinakita ni Atisa. Sabi nga nun, baka daw magamit si Atisa. Sabi ko, kasama yun sa part ng promotion na gamitin talaga sila. Gamitin sila to promote yung Miss Eco at sila yung mga kandidata na pinapunta doon para, alam mo yon, magamit ng organization na to. At dahil kandidata dito si Atisa Manalo, mag-expect ka talaga na mag-expect ka talaga na magagamit talaga siya. Pero,
depende na lang yon sa performance niya. Kung ang iniisip ninyo, ay nako, baka mamaya magamit lang tapos hindi na maipapanalo. Ako para sa akin guys, hindi ko tinitignan na ganun. Yes, totoo yon na andyo dyan sila ngayon to promote yung Cosmo para tulungan yung Honor. So malaking bagay yon sa Honor para makilala pa yung Cosmo ng bonggang-bongga. Pero syempre, nandoon pa rin to sa part na kailangan pa rin ipakita ni Atisa Manalo yung galing niya sa competition para maiuwi niya yung corona, di ba? Kasi hindi pa naman talaga sigurado. Kumbaga kung iisipin mo, yes, nandoon na para ay potential siya. Pero, syempre, kailangan niyang trabahuhin, kailangan niyang ipakita sa lahat na siya yung kadapat-dapat na mapili bilang isang bagong Miss Cosmo International Queen, di ba? Kasi kung hindi niya gagawin yon, mahihirapan talaga si Atisa. But I think, yung about sa paggamit sa kanila para ma-promote yung given yun eh. Once na candidates ka kasi, talagang ganun talaga yung gagawin sa kandidata. Pero yung performance mo, kailangan nandoon pa din. Kasi magkaiba yon. Magkaiba yung performance mo, magkaiba yung parang kandidata ka dito at gawin mo yung responsibilidad mo na ipakilala ang Cosmo sa bansa mo. So, hindi sila parehas. Kaya sila inimbita dyan para magamit sila to promote. So, yun yan. Pero hindi ibig sabihin nun ay sigurado na sila na nako sila na yung top 5 dyan. Hindi. Kailangan nila i-prove yun sa competition. Kasi may competition na magaganap. Diba? Hindi naman to appointed lang. Ikaw yung pipiliin ko. So, may competition. So, dapat doon galingan nila. Kaya galingan nila yung paghahanda, galingan nila yung ipapakita nila, at galingan nila yung magiging eksena nila. Sa ipinakita naman ni Atisa Manalo, nakita naman natin na sobrang galing naman talaga kung iisipin mo. At may ibubuga talaga siya. So, hindi ko lang alam kung nagugustuhan ba to ng may-ari o hindi. Yung mga ipinakita ni Atisa Manalo. Pero syempre, sa mata natin, panalo yon. Sa mata natin, ay winner na winner yan. Maganda ang eksena niya dyan. Ay, winner yan. Gusto ko yan. Ay, Reyna ko yan. So, kasama yun sa part ng laban ni Atisa Manalo. So, tadhana ang katapat ni Atisa para malaman niya kung mananalo ba siya o hindi. Ayun yung mismong kalaban ni Atisa Manalo dito sa laban niya sa Miss Eco International, yung tadhana. Kasi yung tadhana ang magsasabi na ito ay para kay Atisa Manalo. Kasi kahit sabihin naman natin, ako, si Atisa na ang mananalo dito, si Atisa na yung pinakamagaling na kandidata dito, kung hindi naman siya nagugustuhan ng hurado, di wala din tayo magagawa. So, destiny at saka ayun nga, yung judges. So, tadhana talaga nakasalalay ang laban ni Atisa Manalo para masabi natin na siya na ang magiging Miss Cosmo. Kasi kung wala naman siyang destiny na ganon, hindi pa rin sa kanya mapupunta yung corona kahit tumambling-tumbling siya dyan. Sabi nga ni Paula Sugar, kahit naman tumambling-tumbling ka dyan kung hindi to para sa'yo, wala pa rin. Kahit mag-split ka pa sa harapan namin, kung hindi to para sa'yo, hindi to mapupunta sa'yo. At naniniwala ako doon, di ba? So, ang kalaban talaga niya is tadhana. So, yung destiny ang magsasabi na para kay Atisa Manalo to. Kung para kay Atisa Manalo to, magiging madali lang yun lahat. Pagdating sa styling, Q&A, lahat masasanayon. At yung ipapakita niya. But, para mapunta siya doon sa tadhana na yon, kailangan niyang paghandaan, syempre, yung mga ganap na kailangan niya dito sa laban niya sa Miss Cosmo 2024. So, yon. So, di ba, nakakaloka. Kung iisipin mo, ang hirap din talaga ng pinagdadaanan ni Atisa. Kasi wala pang kasiguraduhan. Hindi pa niya talaga masasabi natin na nakuha niya na yung corona. Kumbaga, parang nandoon pa lang siya papunta pa lang siya sa exciting moment ng competition na to. So, yun yan. So, yun guys. Sana naiintindihan ninyo yung pinag-uusapan natin ngayon. Para at least naman, di ba, nauunawaan ninyo na
eto ba si Atisa manalo ay kakabog o hindi? Pili ko naman kakabog si Atisa kasi magaling naman si Atisa. Pero syempre, depende pa rin yan kung nakatadhana nga ba kay Atisa ang pagkapanalo ng isang corona dito sa Miss Cosmo 2024. So yan, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Syempre dito sa pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa chika ni Mama Sam. Always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. See you tomorrow guys. Maraming salamat.